Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. I-share ko sa inyo ito mga kababayan na latest survey ng ating mga top officials ng ating gobyerno na siguradong magbibigay saya at lungkot. Depende kung saan ka naka-alyado. Bakit niyo Mr. Maravillas? O ito ngayon yung report ng DZMM. May survey na pala mga kababayan na pinalabas. Latest survey. Yung RPMD Foundation Incorporated. RPMD Foundation Incorporated. As reported ng DZMM Radio Patrol. Lumipad na lalo mga kababayan yung ratings ni President Bongbong Marcos. 72%. Tumaas pa ng 2% mga kababayan. Kasabay din ng pagtaas, 2% din yung tinaas ni Martin Romualdez, Speaker of the House. Pangatlo na lang po si Sara Duterte, 58% bumagsak ng 1%. Ganon din si Chis Escudero, yung Senate President pa siya, ng i-survey. Bumagsak ng 1.5%. 53% na lang mga kababayan. Yan po ang rason kung bakit massive ang paninira nila kay Martin Romualdez. Talo na kasi po sa survey, kahit doon sa Okta Research. Yung nauna po, ganyan din po yung ranking na dati-rati mga kababayan. Usually, ang nangunguna sa survey po si Sara, kahit walang ginagawa. Kahit walang ginagawa si Sara dati, siya yung laging top. Nainis na siguro po kasi na-realize ng ating mga mamamayang Filipino. Bakit pa niya natin isusupport itong si Sara? Wala mang ginagawa. Grabe pag-abuso po. Nalampasan pa yung travel ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinoble niya. Sobra kadoble. Wala man gains yung ating mga kababayan. Ang napala natin, zero gain. Mga kababayan, pero yung gastos niya 20 million plus sa transportation para sa kanyang security lang. Local and foreign travel. Nainis na yung ating mga mamamayan Filipino. Pagkatapos walang tigil pa sa paninira sa ating Pangulo at si kay Martin. Ito na ngayon ang resulta. 4 points na mga kababayan ang lamang ni Martin Romualdez kay Sara. Dati mga kababayan, si Martin Romualdez napakalayo. Ngayon, ang lamang ng ating Pangulo naman sa kanya, 14 points po, 72. 14 points. O ngayon, si Chis Escudero, 53, nadamay ni Sara Duterte. 1% si Sara, yung binagsak, 1.5 si Chis Escudero. Yan ang epekto ng kakadepensa niya kay Sara. Lalo siya lumubog. Sirang-sira na si Kabayan, mga kababayan. Sinira ni Chis Escudero yung kanyang pangalan sa kakadikit kay Sara. Nadamay siya ngayon. Malamang sa malamang. Kung anumang posisyon yung takbuhan nito, other than siguro kung bumalik na lang siya sa Sorsogon, bumalik sa pagkagobernador, malamang talo si Chis Escudero. Di ba? Ang pwede niyang takbuhan, Vice Presidente siguro. Talo, sigurado. Di ba? Balik na lang siya sa Sorsogon. May chance pa siya na manalo bilang congressman siguro or senador, gobernador. Wala na to pag-asa si Chis Escudero. Maging si Sara Duterte, tuloy-tuloy ito ang pagbulusok niya. Kasi mga kababayan, ang sumira kay Sara, siya man lang po, sinira niya, tulad ng tatay niya, sinira niya yung sarili. Self-destruction ang ginawa nila mga kababayan. Habang si Martin at yung ating Pangulong Bongbong Marcos, patuloy ang pagtaas. Ibig sabihin, yung paninira nila sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez, hindi po tumatalab. Kasi nakikita nila na focus lang yung ating Pangulo at Speaker sa kanilang trabaho. Yan o. Marcos admin tumaas ang trust rating. Sabi dito sa report ng DZMM, Radio Patrol 630. Patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa ng publiko sa pamahalaan matapos makapagtala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 72% trust rating at 71% Index of Governance o IOG score batay sa Boses ng Bayan, survey ng RPMD Foundation Incorporated
para sa ikatlong quarter ng 2025. Kabilang din sa nakapagtala ng mataas na marka si House Speaker Martin Romualdez na umani ng 63.5 pala. Mas mataas yung kanyang Index of Governance score at 62% sa trust rating, indikasyon ng lumalakas na suporta para sa liderato ng Kongreso. Pagkatapos, sasabihin ni Bato de la Rosa, mag-resign na daw si Martin Romualdez. Ang mag-resign si Sara. Kasi hindi man po nagtatrabaho. Pumunta dito sa amin, nag-tree planting doon sa barangay Tabon-Tabon. Pagkatapos, nanalangin. Nagsindi ng kandila sa Santo Cristo. Pang damage control mga kababayan, masabing reliyoso siya. Tapos mong pagbantaan na ipapatay yung ating Pangulo, si Martin at si Lisa Marcos. May maniwala pa sa yung reliyoso. Ano ba? Pagkatapos sasabihin niya, wala man niya kung sinabing ganyan. Kailan man lang niya may sabi ng ganyan. Recorded. So ayon kay Dr. Paul Martinez ng RPMD, ang IOG ay bagong sukatan na pinagsasama ang trust at approval ratings upang mas malinaw na masukat ang performance ng mga opisyal ng gobyerno. Pasalamat pa si Sara kahit nasa dulo na siya. Hindi niya, nasa pangatlo pa man. Okay, nasa pangatlo na siya. Pangatlo na lang. Pasalamat siya, may 53% pa siyang uuto. Ay 58 pala, 53 pala si si Escudero. O di ba? Pero sa tingin natin, dire-diretso na to na bubulosok po. Tulad ni Binay, dire-diretso bumulosok mga kababayan. Kasi nakilala na yung pagkatao niya ng ating mga mamamayang Filipino. So sabi po ni Dr. Paul Martinez, ipinapakita ng resulta ang patuloy na pagtaas ng tiwala ng taong bayan sa mga pangunahing leader ng bansa. So ang tumataas po yung ating Pangulo, tapos si Martin Romualdez. So habang sinisiraan nila mga kababayan yung magpinsan, lalong umaangat po, lalong tumataas yung ratings. Wala na to mga kababayan, wala nang makakapigil pa sa pagtaas ng ratings si Martin Romualdez na pilit nilang pinipigilan, sinisiraan para hindi manalo sa 2028 presidential election in case kumandidato po sa pagka-presidente. Ang pagiging presidente po is destiny. At sabi natin, mga kababayan sa previous broadcast natin, podcast, ang nasasaad po sa Bible kasi, the first will be the last and the last will be the first. Kaya yung laging nagna-number 1 sa rating si Sara, ngayon po baliktad na. Pasadsad ng pasadsad po ang kanyang rating sabang si Martin pataas ng pataas. Spaghetting pababa si Sara. Spaghetting pataas naman si Martin habang papalapit ang 2028 election. Ano kayo ngayon? O ito pa, 47% ng mga Pinoy umaasa sa mas na magandang buhay. Sabi sa result ng survey ng SWS naman ngayon, Social Weather Station. Effective po yung mga programa na ini-implement ng ating Pangulo para maiangat at mapagaan ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. 20 pesos na bigas, meron na. Sabi ni Sara, bulukan niya pagkaing baboy. So, naintindihan na ninyo kung bakit bumulusok yung ratings ni Sara. 14% ang lamang ng ating Pangulong Bongbong sa kanya. And 4% ang lamang ni Martin. Lagi kasing sinisiraan yung manpinsan. Yung pagkapanalo po ni Sara, nangampanya po si Martin Romualdez, campaign manager niya. Pagkatapos, siniraan niyang siniraan. O diba? Siyempre, nagalit yung mga Marcos supporters. Marcos Romualdez supporters po. Ayan po, lumubog yung ratings ni Sara. That's her. Ayon sa SWS, nanatiling excellent ang National Net Personal Optimism na umakyat sa ilang rehiyon tulad ng Visayas at Metro Manila. Pinakang mataas ang personal optimism sa mga kabataang edad 18 to 24 na nakapagtala ng excellent.
Tuwang-tuwa yung mga kabataan ngayon kasi libre na ang sakay sa labas. Pagkatapos sa MRT po, discounted sila. From 20% discount, ginawa ng ating Pangulo po, 50% discount. Imagine, kalahati na lang yung babayaran nila. Tapos ngayon, may labas pa. Libreng sakay po. Sa panahon ng rush hour, mamaya ibigay ko sa inyo yung detalye. I-revive ng ating Pangulo yung labas. Other than yung mga programa niya sa agriculture, sa mga magsasaka, sa irigasyon, lahat ng sektor. Mga kababayan, inaasikaso ng ating Pangulo. Yung mga mahihirap, laging asikaso ng DSWD. Di ba? O ngayon, yung mga commuters naman po, yung inasikaso ng ating Pangulo. Nirevive niya yung labas. Lalo nitong tataas yung ratings ng ating Pangulo. Yan o. So tumaas yung optimism. Nanatiling mas mataas din ang optimism score sa mga pamilyang hindi itinuturing ang sarili na mahirap kumpara sa mga nagsasabing sila ay borderline poor o poor. Samantalang 37% ang nagsabing mananatiling pareho at 5% naman ang nagsabing lalala ang kanilang sitwasyon. So napakalit na lang po yung nagsasabing lalala ang sitwasyon, 5%. Mga DDE siguro po ito. Ano ba? 5% na lang yung mga DDS po. Sila ang usually na nagsasalita ng ganyan. Nagsasabi, wala na anyang pag-asa. Kailangan na anya na Marcos resign para iupo si Sara. Iupo ninyo yung isang leader na allergic sa accountability. Di ba? Ang sigaw nila, Marcos resign. Si President Bongbong Marcos ang lumalaban sa korupsyon. Yun ang gusto ninyong palitan. Yung allergic sa accountability, gusto ninyong iposisyon. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba po? Kaya tumas po yung ratings ng ating Pangulo. Tingnan naman ninyo ang kanyang mga programa. Bawat pamilya may college graduate, sabi ng ating Pangulo. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa CHED na palawakin ang saklaw ng United Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST para mas maraming estudyante ang makinabang. Iginiit ng Pangulong Bongbong na dapat magkaroon ng college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Anya, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng edukasyon sapagkat ito ay hindi lamang pribilehiyo kundi karapatan ng lahat. Sa ilalim ng UNIFAST, maaring magbigay ng tulong pinansyal para sa tuition, transportation, libro, pagkain at iba pang gastusin sa pag-aaral. Dagdag pa ni Marcos Jr., magkakatanggap ng karagdagang ayuda ang mga mag-aaral na may kapansanan at maging ang mga kumukuha ng kursong may licensure exam. Tiwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas maraming kabataan ang makakapagtapos at gagaan ang pasanin ng kanilang mga magulang. O di ba? Nakakatuwa yung mga programa ng ating Pangulong Bongbong. Mataas yung ratings niya sa ating mga kabataan, age 18 to 24. Yan na. Age 18 to 24. Optimistic silang gagandang buhay sa pamumuno ng ating Pangulo. O, ito pa yung zero balance billing na programa ng ating Pangulo. Yan na. Celebrating his 68th birthday, President Marcos together with First Lady Lisa and Presidential son Joseph Simon Marcos visits the Valenzuela Medical Center to observe the successful implementation of zero balance billing policy in Carohatan, Valenzuela City on September 13, 2025. Zero billing, wala nang babayaran yung pasyente. Lahat ng mga government hospitals. You see? Yan o. Pakinggan natin yung mga pasyente. Malaking tulong po para sa amin kasi syempre, problemahin to po namin kung saan lalabas nga po kami. Itong naging proyekto po ng ating presidente na zero balance billing po, malaking tulong po sa amin kasi Nanganak siya po. Problema. At ayun nga po, nagpapasalamat po ko na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Ang isipin po namin, ayun pag-aalaga na lang po sa anak namin paglabas po namin. Ayun po, ay malaking tulong po talaga at nagpapasalamat po ako. Ayun po. Ano po yung sa puso po talaga, heart failure po talaga. Hindi na niya kayang huminga ng
on her, ano po, sa sarili niya po. Kasi parang sabi ni Doc, parang yung minimum pinakamababa, 65 lang yung tibok ng puso. Kaso si mama, nasa 30 plus lang. So sobrang baba sa pinakamababa pa po. Yung umabot na po talaga sa almost 2 million din yung yung Zero billing billing namin. na. Pero yung nakaraan nga, nabalitaan ko doon sa zona ni President BBM, magkakaroon nga daw po ng zero balance billing. So sabi ko, sobrang malaking tulong po sa amin talaga. Wala nang binayaran, naman po 2 talaga million? yung mga pinangako talaga ni Mr. President itong nakaraang zona niya na magkakaroon ng zero billing po. Imagine, 2 million. Wala nang binayaran sa ospital. Yung 2 million, zero billing siya. Nagawa yan ng previous administration. Kahit yung panahon ni Pinoy, ni Gloria, ni Ramos, ni Erap, walang ganun po. Yung utang lang ng mga magsasaka po sa agrarian, iniraise lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Imagine, binura ng ating Pangulo lahat ng pagkakautang ng mga farmers. Gawa yon ng mga previous administration, di ba hindi? Huwag kami mga DDS. Dapat nga yung ating Pangulo, mga 20 years, tulad ng kanyang tatay, para talaga tuloy-tuloy yung programa. Kasi pag iba na yung umupo, lalo kung mga anti-Marcos ang umupo, siguradong hindi na ipagpapatuloy kasi mainsulto sila. Kung ipagpapatuloy nila yung mga programa ng ating Pangulo, tulad ng tumikover si Cory Aquino, lahat ng programa ni Marcos Sr. tinigil, pati yung Bataan Nuclear Power. Di ba? Nasayang. O kapon ni launch ng ating Pangulo, itong ni-revive niya yung labas. Napakaganda po na modern ito. Kaya lang yung kulay parehas, tapos yung logo. Pero modern bus po siya. Electric bus po siya. Oh. Go electric today. Yan o. Kita ninyo? Mga kababayan? Yan yun ang ating Pangulo. Kaya lagi siyang pinagkakaguluhan. Pakinggan natin yung short message ng ating Pangulo sa launching. Tangkilikin po ninyo ang ating bagong labas para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ng traffic, mabawasan ng pollution dahil nga electric. Kahapon ito po. Malaking tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal magantay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic, ang bagal-bagal ng takbo na meron tayong binubugahan tayo ng exhaust ng mga bus. Yan, mababawasan na po lahat yan. Maraming salamat po. At sana po itong aming bagong labbas ay mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Di ba? Actually po, napakalaki pong pagbibigay ng pag-asa sa bawat may kapansanan. Itong project na nanggaling Spacious sa siya po. mahal na Pangulo at kay Maluwang. Secretary Rex Gatchalian. At nagpapasalamat kami at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa, lalo na sa mga Libreng katulad sakay. namin na ang kalagayan ay talagang kinakailangan ng saklay din ng pagmamahal ng ating gobyerno. Sa katulad ko na isang wheelchair user, malaking tulong ito kasi bukod sa meron siyang rampa, meron din kaming sariling space para doon. Hindi kami mas mahihirapan kapag magko-commute. Kahit saan terminal kami maabutan at magantay ng bus is makakasakay kami na kahit kami lang walang alalay. Malaking tulong ito sa kagaya namin na may kapansanan kasi bukod sa habang kami may kaparehas na kapartner dito as bukod sa kikita kami na habang wala pang masyadong ginagawa at least matututunan namin kung paano mag-manage nito. Siguro may time na matututunan namin to pag habang lumalakad yung proyekto at the same time kumikita kami. Kay Pangulong President Marcos, nagpapasalamat po kami sa kanya dahil binigyan kami ng proyektong ganito at malaking tulong ito sa mga may kapansanan na katulad namin. Kaya papasalamat kami sa ating Pangulo, kay Ferdinand Marcos Jr. na sa ginawa niyang ito ay malaking tulong ito hindi lamang sa katulad ko kundi sa kalikasan kasi
friendly siya, electric siya. So maraming salamat po mula sa aming grupong May Kapansanan. Maraming salamat po. Malaking bagay po ito, lalo po sa amin na walang trabaho, nasa bahay lang. Opportunity po Beneficiary. ito na magkaroon po kami, partnership na po ang tawag sa amin. Kahit wala po kaming maipuhunan, pero magkakaroon po kami ng monthly na beneficial po para sa PWD po. Yung meron pong operator is Global Electric Transport. Sila po yung magmamalis, pero magbibigay din po ang DSWD. Parang share po sila. Bali, po kami partner sa global po. Tapos yung magiging income po ng bus is paghahatian po ng ng operator at saka po ng PWD beneficiaries po. Negosyo Thank you po, pala nila. Faithful po kaming PWD. Nabigyan po kami ng chance, may prioritize po at nabigyan po ng kahalagahan po kahit na wala po kaming may ambag sa po. Yan lang po. Thank you po, BDM and DSWD po. Yan ang ating Pangulo. Yan, sabi dyan, the Labas Libreng Sakay program is carried out through service contracting, a transportation model where the government contracts public utility vehicle operators to provide transportation for commuters. They will be paid directly based on their performance and services they have completed. So yung dati ginagawa, di ba? Yung gobyerno nangungontrata ng mga pribadong units ng bus sa mga bus operators. Ngayon ang ginawa, bumili yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga electric vehicles na ipapamanage dito sa mga PWDs. Walang kapital sila. So ibinigay ito sa organisasyon ng mga PWDs kung saan po yung gobyerno isi-service contract itong ibinigay sa kanila na mga bus rerentahan to serve the Filipino people. Ang beneficiaries po yung mga PWDs. Walang kapital sila, kumikita. Basta i-maintain nila yung pagserbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. So, imbis mapunta sa pribadong mga dati ng mayayaman na mga bus operators, mapupunta ngayon dito sa PWD organizations yung kita na binabayad ng gobyerno. O di ba? Napakaganda, mga kababayan, na ginawa na livelihood para sa ating mga PWDs. Kaya grabe pasalamat nila. Sila pala dito ang magiging operators nitong mga napakagagandang electric bus na labas po. Nirevive yung dating nilons ng dating Pangulong Marcos Sr. na isa pong kabuhayan para sa mga PWDs. Di ba napakaganda po? Sabi rito, first launched in 1970s, the Labas was the country's first air-conditioned bus service offering fixed stops and scheduled departures in Metro Manila. The launch in Valenzuela City kahapon marks the start of its expansion in NCR following the pilot programs in Cebu and Davao. Pati yung lugar ni Digong, mayroon. The program aims to reintroduce support mechanism that assist bus commuters and stakeholders strengthening the public transportation system. Specifically, it seeks to provide free public transportation during peak hours on designated routes, sustain the livelihoods of PUV drivers and operators through performance-based contracts, reduce the economic burden on commuters, particularly students, and workers, and improve the service delivery while promoting inclusive mobility through government-subsidized public transportation. Ito kasing labas, hindi man buong operations nila po, libre. During rush hours lang, tapos may mga ruta. Mag-offer sila ng libreng sakay. Pero sa ibang oras, may bayad para may kabuhayan naman po yung mga PWDs beneficiaries po. At yung libreng sakay po, subsidized yun ng ating gobyerno. Babayaran pa rin, pero bayad ng gobyerno. Na imbes mapunta sa mga pribadong bus operators, napunta na dito sa grupo ng mga PWDs, yung kontrata. Di ba napakaganda po? The Labas units presented during the event are pulled from the Persons with Disabilities Electric Transportation Service project under the Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Its units has ramps for wheelchairs and other accessibility features
offering support to individuals with mobility challenges. Yes, and sabi ni Norma Sabuag, thank you PBBM President. Sabi ni Catherine, maraming salamat po PBBM. I honor and salute a president like you. Sabi ni Roger Malubago, grabe naman si PBBM sa ginagawa niya, lalong naiinis ang mga DDS dyan. Sabi ni Yay, thanks President BBM, Secretary Vince Dizon, your love bus is for the elderly, the senior and those with disabilities. God bless you all. Sabi ni Rich Makalalag, iyak na DDDS. Gigil na gigil ang mga didilis. Ayaw ng labas. Baka jet ski ang gusto. So, maunawaan natin kung bakit pataas ng pataas yung trust ratings, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw kasi sa ating mga mamamayan ang kanyang mga programa. Naramdaman nila, mga kababayan. Yan ang patunay. Di ba, mga kababayan? Umaasa sa mas magandang buhay. Excellent. Iyakan blues ang mga DDS, mga kababayan. Anyway, yan lang po mga kababayan. Mga magagandang balita naman po. Hindi puro intriga. Tulad ng ginagawa ng mga anti-Marcos. Lahat intriga po, paninira. Atid sa inyo po ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-order nito, mag-try nito po, mag-message na lang po kayo sa akin. Sa Facebook account natin, Dante Maravillas, yung mga inquiries ninyo para sa negosyo, sa aking anak, Chris Maravillas po. Lagi nating tatandaan sa buhay. You become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.